An aton mga laray uluhan, usa nga 10-wheeler truck, mangunguliktahin basura din sa syudad ng Tacloban. Mayor Alfred Romualdez nagpalusad hin executive order. Mga paragtindahin feeds iton baboy may daminsahe nga datong gobyerno. Ginaaligar nga miyembro hin communist terrorist group arestado. Maupay nga takna, ini anaton Frontline Eastern Visayas. Nga iyo nakikita, ipinagihan TV Channel 40 din na syudad ng Tacloban. Simulcast, ha 104.7 News FM, nga ha 99.9 News FM, din ha Sinerangan Visayas. Nga iyo gyapon ini nakikita, ha Leyte Cable TV Network, ipinagihan Channel 8 og Channel 17. Ngan iyo din nakikita ha Facebook page ngan YouTube channel ipinagihan Kaboses TV Leyte. Ngan yan na anaton mga notisya. Siyahan. Sumalahan Officer in Charge ng City General Services Office nga hi Engineer Leoncio Parado may daw sa nga 10-wheeler truck han Tacloban LGU nga amiton mangunguliktahin basura di dahiton mga barangay. Ini para kuhaon aton diri nakukolekta hadton nga mga basura. Ini amiton ire ginimplementar mahumanla nga magkamayada mga reklamo nga nakarawat anini nga buhatan nga may dadaw mga basura nga diri nakukolekta. Tungod daw hini han kakulangan hintaw ngan mga isyu kabahin aton service providers labi na didhaton ira mga truck. Tumeko naman nagtaod hin mga bago nga road signs. Ada frontline nini nga report si Jamela Solahes. Nagbutang hin mga bago nga road signs ang Tumeko Traffic Engineering Team nga ginpangunahan ni Isabelo Jobs Lagutan, Hamay Real Fatima Road, nga kapartihan ira ongoing nga sidewalk clearing operation kaupo ditong Department of Interior and Local Government Unit Region 8. Ini parhan seguridad ng mga motorista ng mga commuters. Ira naman padayon lagi hapon gimpapay numduman nga tanan nga pirmi magsulot in face mask ngan face shield, magugas iton aton mga kamot, ngan sumunod ang social distancing para diri na gud magsarang in nga COVID-19 virus. Para Frontline Eastern Visayas, Jamela Solahes. Samtang ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Eastern Visayas amiton padayon nga na nahatag hantag 5,000 pesos nga emergency subsidy haylaro matun Bayanihan 2 o an Bayanihan to Recover as One Act. Paabot na 30,560 nga mga kalipikado nga mga beneficiaryo tikang han magkadilandain nga mga parte han Riyon 8 amiton nakakarawat hini. Samtang, aada naman ang kabugusan nga 159,585,000 pesos ang naipanhatag ang DSWD Eastern Visayas. May numduman nga ginhimo ang Bayanihan 2 nga may napanuyuan nga katagan hin ayuda aton mga nag-uukoy ang mga lugar nga iginpailarom hin tinatawag nga granular lockdown. Sugadhan mga sityo, barangay, purok o kun mga kalye, residential building o balay nga gingkikilala nga critical zone han Department of Interior and Local Government ngan aprobado naman ng RIATF o kun Regional Interagency Task Force. Alay pagyapon nga sumat lokal mga paragtindahin feeds. Iton mga baboy may na mensahe nga dito natong gobyerno.
Ada frontline hini nga report ni Junel Thomas. Ay ano ito nimo yan na bagay naabot nga sugad hini nga nahitabo din ito ni barangay. Pre nag-aalala ka kung anong kating kwarta nga napundo na imbis mo tayo kita waray nakita. Ka anong kumaniton. Nagpaabot hin mensahe sa gobyerno ang mga magtirindahin feeds o tubong hinbaboy hasugad din nga sitwasyon nga naapektuhan ang ira lugar han sakit nga African swine flu. Di kun ano nagtitinda hit feeds kun anot maupay kay lugi man lagi amo baboy may dabayad. O duguti ila gyapon sa sapatet ira ginastos. Ini kay may da ko papundo anong kuman lagi. Kung may da ko hanit nagtitinda hit feeds bisguti ila mas okay gyapon tong kahit papano makabawi kang talagudti. Amo lang nito ni urog nga tinda din hinay. O dinhi kay upat man la kami nagtitinda o duguti gadat kita hiton. Uti kita hiton kada kilo 3 piso lang 2 piso. Malugi ka pa anon ba daw? Kung may daunta bayad o may da bulig hito nagtitinda hit mga pigs. Kung may da kun waray naman manak mahimo lagi hito. Kay ada na bago nagkuan ni deklara na ang mga baboy nakasuod ni nakapundo na kasi ako kay dira gusto unta nga mawad akin. Paran Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Nagpalusa naman Hinmando Ehecutibo Tacloban City Mayor Alfred Romualdez may pagisumpay hadton low pressure nga nahisipatan yan ang adlaw din niya sinirangan nga dapitan Mindanao nga ama to nagduduro ta aton hin makusog nga pag-inuran labi na din na syudad ng Tacloban. Nagpalusa naman in executive order hi Mayor Romualdez nga suspenderon anay yan ang adlaw ang mga pantrabahuan agud malikayan itong mga posible nga disgrasya nga pwede mahitabo darahini nga makusog nga pag-inuran. Anato naman police report ginaligar nga kaapihan communist terrorist group arestado. Ada frontline ini nga report ni Junel Thomas. Arestadohan kananga Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Ariel Salarda ino sa nga ginaaligar nga aktibo nga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ha kananga Leyte. Ini gihapon mahitungod mahugot nga anti-criminality campaign o ang gintatawag nga one-time big-time anti-crime operation sa Leyte ha kamanduan yan pamumuno ni Leyte Provincial Police Office Director Police Colonel Rodelio C. Samson haloy istrikto nga pagpatuman han community quarantine agud makontrol ang paglarabhan COVID-19. Ginkilala ang suspect nga Jonathan Bacan E. Compa alias Jojo, 44 anyos, may asawa, miyembro ng Task Force Bantay Kabtangan Han Energy Development Corporation nga naguukoy Hapurok 1B Barangay Tungunan, Kananga Leyte. Pinaagi naman ang warrant of arrest nga ginpalusad ni Honorable Mario O. Kenneth, Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 12, Ormoc City. Hi alias Jojo in ginaligar nga aktibo nga miyembro han FC41 SRC Levox ha Ilarom han apoy platoon nga nagsiserbi como recruiter han mga bago nga miyembro han nasabi nga walhon nga grupo nga nag-ooperate ha area han kananga Leyte ngan paghigrani nga mga munisipyo nga nagbabaligyan armas nga narerekupo han iya mga kausa ha mga encounters. Gindumara gihapon ang pag-implement ng search warrant hapan ni Malayan na sabi nga suspect habisan search warrant number 12-1-21 hinungdan naman hin kakumpiskahan mga ebidensya suganin usa nga 38 kalibre nga revolver nga Smith & Wesson nga waray serial number, 3 ka rounds in bala parahin na kalibre 38, usa naman nga hand grenade ngano sa unit hin na Bingham model caliber 22 nga may serial number 11438 ngano sa nga sling bag. Ang suspect nga alias Jojo o mga ebidensya nga nakumpiska and gindara hakananga Municipal Police Station para documentation ngan kaangayan nga disposisyon. Para Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Masunod ang Frontline Eastern Visayas sa isinta nga kaso in COVID-19 hariyon nahipatik yan ang adlaw. Municipal Treasurer Hagandara Samar patay di dano sa nga ambus.
Geotagging ha mga nagtatangiya hinbaboy ginbuhat. Mga alaga nga baboy gitatago naman para diri mahayupod din itong depopulation. Ining iba pang mga sumat sa pagbalik kan Frontline, Eastern Visayas. Wanted ang serye dito lang sa TV5. Dito nyo mapapanood ang pinakamaiinit na mga storya. Cheryl Cosing para sa Frontline Pilipinas. Frontline Pilipinas, Monday to Friday, 6 p.m. sa TV5. Wanted ang serye dito lang sa TV5. Sunod-sunod ang mga bagong palabas ng TV5. Updated ba kayo? Dapat updated din ang digital TV box nyo. Dapat mag-rescan para siguradong hagip ng TV nyo ang TV5 at para tuloy-tuloy ang inyong panonood, sundin ang mga hakbang sa pag-rescan ng digital TV box sa TV5 website. Pumunta sa tv5.com.ph at mag-rescan na. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Pagpanayan na natin mga notisya, geotagging han mga nagtatangiya hinbaboy ginbuhat. Ada frontline ini nga report ni Junel Thomas. Ano nakita ini tay kay anhimang kamuhan reduce nga may infeksyon. So kuan gud ini nga kuhaon ta, di pa pilita. Aman am tuyo yan na panlista, katong may mga baboy, sakuphan infection area. Yan na. Ginbuhat ang geotagging ha barangay Kauswagan, MacArthur, Leyte, mahuman magpositibo ha ASF o ha African Swine Flu ang ginkuhaan hin blood sample ha nakalabay nga Enero. Gin-esplikar naman ang mga tinaglawas ng Department of Agriculture, Pinagin Municipal Agriculture Office ang proseso han pagbubuhaton nga depopulation han mga baboy sakob han 500 meters radius nga apektado han African Swine Flu. Ang Department of Agriculture kung may da ni rapitad nga igbuburulig nga ibulig haaton nga apektuhan, ma-priority ka mo nga nagpalista. At kung diri magpalista, diri na mo ka mo malista. So, if in case may da nila ihatag nga bulig, diri kaya na. Kaya maaro man kita tatong gobyerno nga pinanglan pahin pressure. Labi na yan na kay bago nga pagtikang kong tuig. So, ma-priority ka mo. I-inform ka mo kung may ada bulig. Ako, itagpod ko, kay kamugot na ko. Kami na mo na yan na ilista ka nga magaling baboy. Pagpamatuod nga may para may picture, saan ka naman ng picture. In case may da. Naghimo kami ng lista para masabtan kung hinot may mga baboy din nga naapektuhan. Ginkasubo naman ni Mayor Roden Babante ini nga sitwasyon kay naabat hiyahan kaluoy han mga tag-iyahan baboy nga mauupo na depopulation, pero sumalapak han Mayor Babante nga kinahanglan ini pagbuhaton tungod nga amay niton mando itong Department of Agriculture. Ginhangyo naman ni Mayor Babante ni tanan nga buong tuhanon nga magin mabinantayon han posible nga may ada makasulod ha mga barangay nga magdadara nga magiging hinungdan hin pagkasakit han mga alaga nga baboy hin African Swine Flu. Dugang paniya makikipagsumpayan lahi opisina o Municipal Agriculture Office o kapulisan kung may naman sugad hini nga sitwasyon.
Pinasalamatan naman ni Mayor Roden Babante ang mga nagburubliga para pagkontrol hini nga sitwasyon. Ang DA Regional Office, ang Municipal Agriculture Office and Staff, MacArthur Municipal Police Station, pinagikan Police Lieutenant Arvin Presbitero, ang aktibo nga Chief of Police, Bureau of Fire Protection, MacArthur Fire Station, Armed Forces of the Philippines, ng mga barangay officials, ng Tagihan Baboy, ng mga residente, han barangay Kauswagan. Mahumana na sabi nga geotagging, ginsunod naman ang depopulation. Para Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Pagpaday na naton mga notisya, temporaryo anay nga ginpasirahan ang mga motorista ang Tigbao, Pulak, Santa Rita o Santa Fe nga dalan katinikangan yan agadlaw Pebrero 8. Kutob nga mahuman itong paghingayad nga upgrading han naruba nga parte hini didahamay Barangay Salvacion, Syudad ng Tacloban, nga na Barangay San Isidro, Santa Fe, Leyte. Inabisuhan ang kataran nga motorista nga umagilanay hapalo, Karigara, Ormoc nga dalan. Halay naman nga sumat sa isinta nga kaso in COVID-19 hariyon na ipatik yan ang adlaw. Ada frontline hini nga reported Dessa Lubiderio. Hina nga adlaw Pebrero 8 in may ada na 14,593 nga nahitala nga bag-o nga kaso in COVID hariyon. Hadiin 13,746 ang naka-recover na hini. 190 naman ang total nga ihap han mga namatay. Ngan may ada naman 657 nga aktibo nga kaso. Ha 410 nga laboratory samples ha usa nga COVID-19 laboratory din hariyon. Sa isinta hini ang bag-o nga kaso. Nga naada naman ha mga masunod nga lugar. 13 ha Tacloban, 43 sa Leyte, usa ha Southern Leyte, 2 ha Eastern Samar, hadiin may ada usa nga close contact hagiwan, ngan usa naman nga local case sa Hernani. Ngan usa naman nga kaso hin COVID ha Samar. Para Frontline Eastern Visayas, Dessa Lubiderio. Samtang pinangunahan naman han Mayor han Basay Samar nga hi Mayor Luz Chu Ponferrada han nakalabay nga Biyernes. Ano sa nga clean-up drive han nga tanan nga barangay han bungto hiton Basay para iton yan nga tuig. Ang tuyo hini nga buruhaton amo iton para permigod nga maging malimpyo. Iton bugos nga bungto nga para gihapon maging marupay kiton nga maging talwas inihin mga sakit adtun mga mulupyo. Kasumpay ni ini nga mga aktibidad in magiging regular na nga pagbubuhaton kada Biyernes. Iton mga mulupyo para good mamintinar iton kalimpyo hini nga bungto. Samtang Municipal Treasurer Hagandara Samar patay di dahil sa nga ambus. Ada frontline ini nga reported Dessa Lubiderio. Kinambush sa Gandara Samar ang usa nga municipal treasurer nga ginkilala nga hi Arsenio Uy Aliman. Ang nasabi nga ambush inatabo didahan nakalabay nga Pebrero 6 han gabi. Ha Maharlika Highway, ha Barangay Napuro, ha Munisipalidad, hitun Santa Margarita, Samar. Base ang inisyal nga investigasyon, ang biktima insakay niya pick-up, han pagpauranan ang sarakyan hinihin bala, han mga waray pakakilali nga mga sospek. Kasumpay hini ha pagkayanain giniimbestigaran pa hiton mga kapulisan, ang nasabi nga insidente. Para Frontline Eastern Visayas, Dessa Lubiderio. Alay naman niya sumat nagkaurusa ang iba-iba nga local youth organization nga volunteers para han gibubuhat niya clean up drive di bungtuhan kanang Leyte. Naging malinang puso na nini nga aktibidad kakulop nga adlaw ipinagi han Local Youth Development Office nga ginpangunahan ni Rosemary Romero, Adonais K Federation President, Honorable Jeff Boer Quizon nga youth organization og volunteers ti kang Kananga Development Team, Holy Family Parish Youth Ministry nga natun tao Gamma Phi Triskelion. Kaupod nga nagsuportahan hini nga clean up drive ang mga empleyado han LGU pinagihan General Services Office nga Municipal Health Office. Anini nga aktibidad amo tunusahan mga programa han lokal nga panggobyernohan ni Mayor Matt Torres o pudhan makaapihan lokal nga panggobyernohan han Kananga o han Municipal Environment and Natural Resources Office. Samtang mga alaga nga baboy
gintatago para diri la mahiupod didahan depopulation. Ada frontline ini nga report ni Junel Thomas. Okay. Ay dadi tinago nga baboy. Nuksok kita. Itong area gintago. Adi. Gintago nga baboy. Mga nagtatagiyahin baboy, gintatago ani rahayop agod diri maupo na di population. Tungod inihin paghinganugon, hanira mga hayop nga nanira mga gastos nganin orasan pag-alaga. Napiritaan ang pipira nga tagiyahin baboy nga taguon ini. May dadi hindi nga area, may da na didi gintago. May tunusayan na nga nagiging problema kay may ada mga residente nga nagtatago hiton na era mga hayop para diri mahaupod hiton pagbubuhaton niya depopulation. Pero iton ginbubuhat hiton Department of Agriculture, hiton depopulation, nagtataging hiraya na ira gintataging para iton kun may ada igahatag nga bulig iton gobyerno in how upod din hira priority in hira. Pero natatabo po may ada po mga residente nga nadiri ini igintatago pa ini. Natin yan, current nga nakukuha natin. Very apot. Very kuan. Ita di chief nga gintago. Pa-identify ta na niya na kung nino tagiya ito, nipakuha. Ibalista na lahat niya kung di rin niya gusto ipalubungin sa iyo. Okay, so gawas na kita. Iton area nga gintaguan. Iton baboy, ha? Ini yan natin di. Bungto hiton MacArthur Leyte. Tigang didi, barangay Kauswagan, han MacArthur Leyte, parang frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Masunod naton frontline Eastern Visayas, mga Pinoy nga nakarecover ha COVID-19 ha abroad dumamo. Paggamitin bakuna tika nga AstraZeneca ginsuspender anay han South Africa. Ini nga diba pa nga mga sumat sa pagbalik han frontline Eastern Visayas. 5,000 pesos parating na ngayong araw na ito. Garantisadong walang palya ang pamimigay ng ayuda ni Idol Rafi. Kami po, salamat sir. So malaking tulong po itong 50,000 na matatanggap nyo. Kuya Idol, maraming salamat. Malaking tulong po ito sa amin. Yan ang mga karapat-dapat bigyan. Sigurado ang tulong at aksyon dito sa Idol in Action. Monday to Friday, 10:30 a.m. sa TV5. Nangangati na naman yung aking mga daliri at aking mga kamay. 100,000! 115,000 pesos! 100,000 pesos! Malaking bagay ang manalo sa laban. Mga anak, nanalo na! Pero mas malaking karangalan ang kayo ay aming mapaglingkuran. Gusto kong bigyan sa'yo at 39,000 na yan para sa pambayad mo na ng bill sa hospital. Thank you po. Kailangan ko po kasi talagang magsipag kasi yung mother ko po kasi may cancer po. Bibigyan kita ng bisikleta na may sidecar. Yan. Baka sakaling nanonood ngayon yung mga tunay mong magulang, gusto ko po kayong makita. Hanapin niyo naman po ako. Sa kahit anong panahon, may tahanan kayong mapupuntahan. Lunch Out Loud, Lunes hanggang Sabado 12 noon sa TV5. Ito na ang pinakabagong game show kung saan ang sukatan ay puso. Pulsuhan natin kung sino ang kalma lang at kung sino ang kinukulang na ng 1,000 Heartbeats Pintig Pinoy. Malapit na dito sa TV5. Imbitado kayo sa panibagong party ng ating mga star agents at applicants. I think you deserve the start. I'd love to see more of you. Showmanship is right in your heart. Konting emosyon pa. Konti pa. Makisaya at makijam sa aming mga televiewers. Born to be a star! Meet the Star Agents. Minsan, seryoso. Pero madalas, masarap kasama.
Eskwela. Get to know them more dito sa Born to be a Star. Simula January 30 na dito sa TV5. Ang tunay na pag-ibig, nahahanap ang tinadhana. The Beauty Inside. Simula February 1 sa TV5. Pagpanay na natin mga notisya, umabot na hinoy bimil sa 66 ang mga Pilipino nga nahaupay han COVID-19 dito halangyaw. Ini insumalahan Department of Foreign Affairs nga may danay tala nga 136 nga bago nga recoveries di na nakalabay nga semana kundin ang pinakadamo nga naipatik nga recoveries amo ito nakatuha Middle East. Africa region naman nga may da 4,754 nga recoveries. Ginsundan inihan Asia Pacific nga may da 1,977. Naging ikatuluan Europa nga may da 1,799 nga ang Amerika may adaliwat 536. Davao del Sur umabat in 6.1 ka magnitude nga linog. Ada frontline ini nga report ni Jamela Solahis. Sumalahan report ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX, usa nga makusog nga linog ang ginabat han Davao del Sur, didahan Domingo, Pebrero 7, banda alas 12:22 han Kulob. Gimbantad hinusa nga 6.1 magnitude ang nasabi nga lugar. Kung diin may nahitala nga 3 ka tawo nga na-injured, Tabato City, habong tuhan makilala, samtang usa naman nga simbahan nga 8 nga kabalayan ang naguba haam lang ngan kabakan. Naguba naman gihapon ang usang ospital ha Isulan Sultan Kudarat, ng 5 nga landslide ang hitala ha makilala, sumalay ni han report. Para Frontline Eastern Visayas, Jamela Solahes. Sumat naman tikang halangyaw paggamit hin bakuna tikang ha AstraZeneca. Again suspende anay han South Africa. Ada frontline ini nga report ni Jamela Solahis. Ginsuspindi naman na nasod han South Africa ang paggamit in bakuna kontra COVID-19 nga natika nga AstraZeneca, mahuman gumawa sa usa nga datos nga in may adala ini minimal protection kontra iton mild to moderate nga sintomas iton usa nga dominante nga variant in virus ha ira nasod. Sumala naman ang ira Health Minister nga Israeli McKees ang nasabi nga vaccine in ira laan na igpe-preserve hangtod maghatag na mga scientist in go signal kung ano iton ira mga dapat himuon. Para Frontline Eastern Visayas, Jamela Solahes. Anato naman showbiz news, Sophie Albert nganhi Vin Abrenica nagli-live-in na. Ada naman ang frontline ini nga report ni Desa Lubiderio. Magkaupod na hausa nga balay ang mag-uyab nga hera Sophie Albert ngan Vin Abrenica. Ginanunsyo inihan duha pinaaghe era social media accounts. Naguna mag-anunsyo hi Sophie didahan nakalabay nga Sabado, Pebrero 6. Ginpost ni Sophie an era picture ni Vin nga kuha an interior han era bag-o nga ginbalhinan niya balay. Ginsunda naman ni Vin Abrenica an post ni Sophie para igkumpirma nga nag-uupod na gudhira usa nga balay. Ngan usa daw ini nga learning process para haira nga duha. Kasumpay hini na-excite naman ang mga kasangkayan niya celebrities hini nga duha. Ngan an komentohan mga ini inunta magtuloy-tuloy na iton era pagsasama. Upod naman han mga nagkomentaryo in amo hera Mark Heras ngan partner hini nga Nicole Donesa, Chris Bernal, Edgar Alan Guzman, ngan Shaira Diaz. Para Frontline Eastern Visayas, Desa Lubiderio. Ngayon naman kita nato ni Sports News, University of the Philippines o kung UP Star Hitters, sulod na ha PLDT Fiber. Ada frontline ini nga report ni Desa Lubiderio.
Sumalahan University of the Philippines, masabak ha professional league, hira isa molde ngan Marist Layog, haira pag-upod ha PLDT Home Fiver, Power Hitters ha Premier Volleyball. Sumalaliwat kan the Power Hitters head coach Roger Gorayib ngan team manager Baji Del Rosario, nga nakuha niraan basbas ha new pay management para ha career hini nga duhang atleta. Kasumpay hini, makakaupod naman ni Ramolde ngan Layog hakuponan ang mga baguliwat niya recruit niya hira Eli Suyud, Chin Basas, Yeye Gabarda, ngan Nieza Veray. Para Frontline Eastern Visayas, Tessa Lubeder. Kahimtang naman han aton panahon yan ang adlaw, pamatiyon ta ang report ni Mario Piñaranda han Pag-asa Tacloban. Mapayakalo pa din aton latest weather update para yan ang oras, February 8. Kanina na nastrasan kulop ang low pressure area, nasipatan ni 175 kilometros sinirangan ng Davao City. Northeast monsoon, nakakapekto ni Northern Luzon. Tungod din nga mga weather system ang Southern Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, nga Mindanao, and magiging madampog itong kalangitan, nga may mga patsara nga pag-truth rating and pagdalugdog, daray ni ang trapan low pressure area. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region ng Central Luzon, makaka-experience naman ito sa madampog, at din ka madampong nga kalangitan, nga may panalag sa nga mga mahinay nga pagkuran, tungod naman inihan Northeast Monsoon. Samtang ang Metro Manila, nga ibang repitan nasod, makaka-experience liwat inihin usahay madampong at din ka madampong nga kalangitan, na may panalag sa nga pag-truth-raity, tungod naman inihan localized thunderstorm. Makusog-kusog at makusog na ng mga yup, tigang niya norte sinarangan ang magpapabili ng norte ng sinarangan niya dapitan nasod na ang kadagatan niya ng mga lugarin magiging mabalod-balod na ito kamabalod. Habang nga dapitan nasod, may naingat tumakusog-kusog nga ng mahuyok na natigang gihapon niya norte sinarangan na ang kadagatan niya sahay mabalod-balod. Tiyon di dia Pag-asa Tacloban, Mario Piñaranda, naghatag ang report. Ngan dini naton tinatapos sa naton Frontline Eastern Visayas para hiton yan ang adlaw. Ini naman ang iyo tagpasamuan, Bob Abellanosa, nga nagpapasalamat han iyo pamati, maupay ngatak na ngan kumusta ka mo.